Nakakatimbok. Nag-enjoy ka ba? Nakangiti ka ba? O di A+ yun lang. O, batiin ko muna natin mga kapatid. Good morning, mga kapatid! October 16 na po, maayad hamasulom sa wikang higaw noon sa ating mga kapatid. It's Groovy Wednesday at talaga nga naman po dito sa studio, always Gina G tayo sa maagang sayawan, right, Jess? Gina G, di ako sure. Teka, check mo muna. Pero eto, I'm sure maraming kumasa sa paandag natin, lalo na sa mga timbahay natin. No? Game na game! Ayan, tama ka dyan, Jeff. Game na game tulad natin. Dahil naman pagdating po sa sayawan, syempre, hindi talaga nagpapahuli ang ating mga team bahay! Kaya sa mga nanonood, galaw-galaw na po at sabay-sabay nating subukan ang Dance Fitness Revolution! Revolution. Grabe, diba? Madali lang ito mga kapatid dahil alam nyo, malaya kang makagawa ng kahit anong step sa kahit anong music pa yan. Basta, sabayan lang ng nakaka-good vibes na move and groove. Parang favorite ko na tong song na to. Kahit hindi ko na narinig, parang ang ganda ng beat, di ba? O, di ba? Ano, Justin, yung mga jazz square dyan. Yung paborito natin, di ba? Mga mami. Okay, ano pa ba? Ano daw? Ang mga step na dapat natin alamin. Nakita kita, sinayaw mo yun. Hindi ko alam yung jazz Good square. lang niya, pero yung mga terms mo na mga jazz, meron kayong pat, Body Parade. Pati Beret. Akala ko kasi tinapay yun. Alam mo naman yung Padre. Ito na po, kasama ang Dance Fitness Revolution. All the way from Calamba, Laguna. Kasama natin ang kanilang founder, Julio Cesar Doria. Kapatid, hello po. Julius Caesar. Julius Caesar. Nakaka-ano naman to. In the presence of ano. Pero agree kayo, hindi kami tinuruan nun, ha? Talagang pinick up lang. Nung nagsimula yung Yes, music, nakisabay lang kami sa'yo. O, halata naman. Pero Halata naman. Mas ikaw lang yung nakasabay. Nakasabay, oo. Kami, nakikisabay. hindi kayong lahat, yun lang naman ang mahalaga. Yes, tama po, tama po. Julius? Okay. So Julius, ano bang kaibahan nitong Dance Fitness Revolution dun sa usual dance fitness natin? Kasi nakakaiba rin yung pangalan na Revolution. Yes, Ibig po, yes, sabihin, po, opo. merong extra. Tama ba? Yes po. First of all, siyempre gusto po magpasalamat sa Good Morning Kapatid dahil nabigyan po kami ng opportunity Oo to naman. promote our fitness platform. Yes, Julius. And also, siyempre, sa lahat po ng mga kasama namin ibang platform dito sa Pilipinas, yung tinatawag po namin local platform, kasama po nila kami nagpapasalamat sa inyo dahil marami po kami mga kasamang ibang platform na nabigyan po ng opportunity na dito. So anyway, si Dance Fitness Revolution Philippines po, masasabi ko siyang ang kaibahan po namin is wala po kaming hindi po kami nag-stick sa mga genre. Yes, pero meron po kaming tinatawag na signature style sa dance. Kumbaga, dito po kasi meron po kami mga training and tinuturo namin lalo-lalo na how to create dance fitness choreography. And tingin ko how to lead. Kung paano mo ginagawa para ganado ang mga sumasayaw. Yes, exactly po. Exactly. Yun. And also sa DFR po kasi mas focus po kami sa fitness program and siyempre mas focus din po kami sa life support program kasi liable po mga instructor kapag halimbawa may hindi matay po na attendees Tama. or dyan po sa training po namin, tinuturo na po namin sa kanila. And siyempre, kapag gusto niyo pong magkaroon po ng talagang certification course ng life support program, meron po talaga tayong mga ibang mga Ayos yun, ahensya. Yes, Oo. then siyempre, dito po sa DFR, nagtuturo na rin po kami sa mga training sa amin, sa mga instructor, at sa mga gusto pong maging instructor. So, join po kayo dito sa amin sa Dance Fitness Revolution Philippines. Sumali na sa Revolution. Uy, pero maganda yun Maganda yun na meron silang gano'n na life support kasi hindi natin masasabi, especially whenever may performance, physical activity na Yeah, nangyayari. baka may complications, diba? So it's very, very... Tayo, banggit po ni Ma'am kanina po, ni Ma'am Dimple, yung about po dun sa Revolution. Actually, nakakarinig po talaga kami minsan ng mga joke sa amin na ano yan, nag-aaklas. So actually, totoo po, nag-aaklas po kami dahil dito po kasi, dito po sa industry po namin sa dance fitness and hindi naman po lahat mawawala talaga yung mga discrimination. And syempre, dito po sa DFR, hindi namin tinuturo dito yung pag-discriminate sa mga kasama namin mga instructor. Dito tinuturo din namin kasi meron po kami tinatawag na instructor development. Ayun. So,
Yan, mga ganun po. Yan, yun lang naman po. Thank you. Alam mo, napaka-united yung tinan mo sa likod. Oo. Todo sa'yo pa rin eh, oh. Yes, yan. Sabay na sabay, di ba? Yan o, yan o, yan o. Hey! Bakit sila? Thank you sa ating mga instructors na dumating na ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. At eto na mga kapatid, marami pa kaming hinanda para sa inyong agahan ngayong Miyerkules. Tulad na lang ito ibibida natin ang galing at pagkamalikain ng mga Pinoy dahil mamaya spotlight on tayo sa mga produktong gawang ratan ng nadiskubre naming negosyo ng magkakaibigan. Abangan yan sa Kitang-Kita. At sa usapang puso naman, kasalan na sana napurnada pa. Nako ha, si soon-to-be bride kasi iniwan ni fiancé. Ang kwento sa ating tayong kapatid. At for instant comfort at emotional support, yan ang sinasabing iba pang mga benepisyo ng mga stuffed toys. Ipaliwanag natin yan mamaya sa ating What's Up, Doc. Bago naman po marangkada sa pananakot ang kanilang inaabangang pelikula, magpapasaya muna sa atin ngayong umaga ang ilan sa mga bituin ng much-awaited horror film na Pasahero. Bea Binene at Luis de los Reyes, live na live. At speaking of arangkada, kilig overload ang ihatid ng pinakabagong love team na siguradong pupusuan ng ating mga kapatid, ang Kao Maya, nina Kauri Oinuma at Jeremiah Lisbo. May Wednesday fun din sa atin, live na live. Susulitin natin ang kulit ngayong Miyerkulit. Dahil mamaya, nako, karerahan ulit tayo. With a twist, literal na parang mga pugita, octopus race tayo mga kapatid sa palarong Pampasaya. At syempre para sa ating mga minamahal na kapatid na team bahay dyan, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong better today, Team Dimples? O Team Jen? Ay, ganda ng haircut mo, Jen. Bigay mo na sa akin. Dress to kill si Mama Hindi nga, naka-ready eh. Pagka Kill Bill eh, no? Kill Bill ang outfit ni Vince Kasi, ngayon. nasa ako dress your mommy day to day. So, yung ganun, mga ano ko ganun, kagabi, ganun. ito na cute. I love it. Oh, diba? Good choice. Yan, mga kapatid, i-comment lang inyong bet with your location sa aming Facebook Live, Team Jess o Team Dimples, kasi mamaya pipili kami ng isang maswerte kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Boto na mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magkabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Eto guys, may tanong ako sa inyo. Kung bibili kayo ng bagong furniture, meron ba kayong specific material na hanap? Yung pag nakita nyo agad sa shop, parang ito yung gusto ko. Parang ako, nahihiling ako sa may halong kahit anong may pagka-native touch, Pinoy. Ayan, iba eh, no? Ako gusto ko, favorite ko yung solihiyam. Solihiya, ayan. Ako parang banig style. Nako, ako tufted. Tufted. Alam mo yung parang buton-buton Yes, na oo. Yung tufted, pero kailangan parang suede or velvet, ganito. Ayan. Pero alam nyo, check lahat ng sinabi nyo. Talaga? Possible lahat yan. Meron akong nadiskubre. Furniture na gawa. Native, ratan. Meron ding solihiya. At kaya din nila yung sinabi mo, Maui, tufted. Yan ang bibina nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Kilala ang Pampanga sa kanilang masasarap na pagkain. Pero alam niyo bang pati sa muebles, may ibubuga ang mga Kapampangan? Dito sa Angeles, matatagpuan ang all-weather furniture ng RLI o Ratan Luxury Inc.
bukod sa pangunahing materyales na ratan. Hango rin ang pangalan sa tatlo nitong owners na sina Ron, Lester at Ian. So my partner, Roniel Miranda, actually he started in a backyard lang of his home. So his dad was a really good craftsman. And before he passed away, he passed down to Roniel a business that was starting up. And that's what he continued. Ang ratan, hindi man bago sa mga furniture, lalo na sa mga Pinoy, mahilig tayo sa ratan. Pero ano ba yung pinagkaiba ng RLI? We invest in our craftsmen to be able to develop unique pieces and unique designs of rattan furniture. So we have large items like gazebos, domes. Dahil masela ng ratan, gumagamit na rin sila ng synthetic ratan. Pero alam nyo bang nanganak na rin ng iba't iba pang produkto at materyales ang mga gawa ng RLI Itong LED furniture namin, actually polypropylene sila. So basically, outdoor furniture pa rin, which matches synthetic rattan. Bakit nyo naisipan na gumawa ng ganito? Well, gusto namin provide sa mga clients namin a new, different look of furniture because yung mga customers nga namin, mga resorts, hotels, they require outdoor furniture. Okay, pero dako naman tayo dun sa mga, isa sa ilan sa mga expertise nyo talaga. For example, ito, ang ganda nito. Saan gawa to, Ian? Actually, ito is a South American walnut. Wow! Yes. Yung pa lang, inisip mo lang, South American walnut, parang mahal to. Definitely. Oh, yan. One of our luxury pieces talaga. So this one is a 10-seater. 10-seater. Yeah, but yung chairs, yung maximum capacity actually, kung gusto niyo pa, 10 to 12. Exactly. And speaking of upuan, Ian, gusto kong ibida itong mga sulihian ninyo. Kasi usong-uso to ngayon, no? So ano yung kakaiba para dito sa RLI? So sa amin, kahit anong design nyo, pwede namin magawa. Ito lang yung mga standard designs namin for our Solia chairs. Napakalaki naman ito. Ako yung resort owner, talagang statement piece. Pero kwentuhan mo kami, ano ba to? Ito yung RLI Dome Daybed namin. Dome Daybed? Yes. Dome Daybed. Oh, ganun kalaki. Yeah. Sobrang laki yan. Nako-convert pa nga ito pero parang kasi laki na ng higaan niya. Bukod naman sa atin nilang dekalidad ng mga produkto, nabibigyang oportunidad din ng RLI ang mga kababayan nito. We have more than, on the top of my head, more than 100, 200 jobs na nasusupply namin or nabibigay namin sa mga craftsmen natin here in RLI. Baguhan man sa pagnenegosyo, pero mayroon ng mahalagang natutunan si Ian. It really takes a community to build the furniture. Ang dami niyang pinagdadaanan From making the fabrics of the synthetic rattan, to weaving them from the metal frames, so dumadaan yan sa craftsmen, and then until the finished product. Gaya ng mga muebles na kanilang binubuo, singtibay ang pananalig ni Ian na tatayo sa kahit anong panahon ang kanilang mga produkto at komunidad. Ayan, thank you again to Rattan Luxury Inc. Alam nyo, iba talaga yung gawa ng mga Kapampangan. Siyempre. Pagdating sa furniture, Kapampangan bukod sa pagkain, furniture, iba talaga. Iba silang maghilok din, iba silang magano. Mga craftsmen nila. Oo, kaya naman sinasadya din talaga sila kahit yung mga taga Manila sa kanila nag-order kasi nga magaling talaga itong sa dekalidad. Actually, ideal yung location nila. Kasi malapit sa Manila, pwede silang puntahan ng mga kliyente from Manila, pero at the same time na nasa Pampanga sila, yung mga nasa norte, yung mga may resort. Kasi ano sila outdoor kadalasan ng mga furniture nila. So, pwede yung mga nasa La Union, pwede yung mga nasa Zambales, Captured Market. Yes. Kapit din sila sa port. Ayan. So again, thank you very much, Rattan Luxury Inc. And thank you din po sa mga lamesa na binigay nyo sa amin dito sa studio. Yun yung mga ginagamit nating lamesa for kitang-kita. Sila yun. More power. All right. Isang malaking desisyon ang pagpapakasal. Alam nyo yan, dapat ay tanggap mo ang partner mo ng buong-buo at panghabang buhay. Yan ang tila hindi naramdaman ng ating kapatid mula sa kanyang ex-fiancé. Ang sabi niya, "Dear Chiki, ako po si Yasi, 30 years old. Noong December 2022, nag-propose ang kasintahan ko. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Halos 5 taon na kaming magkarelasyon at siya lang ang nakikita kong makakasama ko habang buhay. Naging hands-on kami sa wedding preparations. Pareho kami excited sa buhay na haharapin namin pagkatapos ng kasal.
Pero isang araw, nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Naging cold siya at tahimik. Yun pala, may offer siyang umakyat muli ng barko. Sinabi kong unahin niya ang kasal pero naging sanhi ito ng alitan naming dalawa. Isang buwan bago ang nakatakda sana naming kasal noong June, iniwan niya ako. Nangihinayang ako sa pinagsamahan namin, pati na rin sa mga paghahanda para sa kasal. Gusto ko sana makipag-ayos, pero hindi ko alam kung ito ang tamang gagawin. Sana po ay matulungan niyo ako sa problema ko. Nagmamahal, Yasi Sevilla. Yasi, I'm so sorry na dinadaanan mo yan kasi hindi naman talaga mahirap ay madali kahit kanino ang iwanan, kahit na boyfriend mo lang yan, hindi fiancé, di ba? 30 years old ka na, pero I think very clear sa amin na nakarinig ng storya mo at marahil sa iyo rin na ang prioridad yata ng iyong ex-fiancé sa papanahong ito ay ang kanyang career. Yes. Siguro, actually, maganda nga isipin mo yun para hindi mo masyadong personalin. Hindi sa ayaw sa'yo, career muna. Alam mo yan, yung mga career ang... Actually, nung binabasa mo nga, Mami, yun yung una kong naisip na parang si lalaki, sana din siniguro niya muna sa sarili niya na kaya din niyang ipasok sa priorities niya yung pagpapakasal. Pero nung biglang dumating yung offer, yung barko, sana din, parang wala, nakita mo talaga, ito yung priority niya, yung career niya. At sana malinaw din sa kanila yung mag-partner. Di ba? Oo. Well, ang pangalawang payo ko naman din sa kanya is kailangan nyo rin pag-usapan yan. Kasi ano ba yan? End of engagement or end of relationship? Baka naman pause lang yan. Pero, may tamang panahon kung kailan pag-uusapan. Ngayon na ba, tingin mo? Dapat Palagay ko hindi, Mami. Ako kasi believer ako ng may tamang panahon para sa lahat. So, pag hindi pa aayon, at ramdam mo naman sa sarili mo yun huwag mong ipilit. Kasi yung tao, the more mo yan kulitin, the more mo yan ibeg, the more ayaw. So, kung talagang mahal na mahal mo, Yasi, yung partner mo, give it time. Kasi ang buhay naman, kung hindi naman din siya naghanap ng iba, wala namang third party, kung yung career, hayaan mo lang muna siyang mag-flourish, ang ganon. At alam mo, kung totoong mahal ka niya, ayun na, babalik they'll come ka back. sa'yo. Kasi built-in na rin, malayo naman siya, di ba? Mama. LDR. So, gamitin mo itong panahon na to na magkalayo kayo para magmuni-muni. Pero kailangan ngayon pag-usapan at talagang tignan kung nasaan na kayo. In time. Ito naman huli, ito Maui, makarelate ka ba dito? Siyempre, sabi ko nga, kahit na boyfriend, kahit yung first boyfriend, yung 15 years old, iniwan, masakit talaga. So, yung mga panahon na to, kailangan mo talagang i-prioritize ang sarili mo. Self-care is key. Anong mga mapapayo mo sa mga taong kailangan tandaan yung sarili nila? Ay, nako. Alam mo, guilty ako dyan, Mami, kasi ako I'm very emotional. Alam naman ng lahat to. So, minsan may tendency ako talagang malunod sa emosyon ko. Pero dadating din yung araw, ilang araw lang lilipas, magigising ako sa katotohanan na ay ano ba itong ginagawa ko sa sarili ko? Kailangan kong i-prioritize sa sarili ko kasi hindi titigil ang mundo dahil lang nagkaroon ako ng problem sa relasyon or kung ano man sa trabaho. So, kailangan tuloy-tuloy lang at huwag mo kakalimutan na sarili mo ang priority mo, sarili mo ang best friend mo. So, dyan ka talaga mag-i-invest sa sarili mo. Kasi at the end of the day, sarili mo ang meron ka. Tsaka paganda ka. Yung para talagang alis ka. Ano mang pinagdadaanan mo, maganda ka. Sige na, bye! Pero pretty ako. Ganon. Kasi di ba ganun yung sabi nila, what kind of revenge do you give the people who leave you? You don't want revenge, you just want to be good to yourself. Mama, di ba? Tsaka nakakainis yun, di ba? Pag may, kunwari, iniwan mo, tapos gumanda nung iniwan mo, para talagang gusto mo na lang, bakit ganyan? Parang kinaganda pa niya, di ba? So, baguhin natin ang narrative, ika nga, pag artista ka. Yung kadalasan, Mama, na sinasabi na kinaka-losyang daw or lunos daw pag iniwan ka, ay ibahin na. Deserve mo yan, Yasi. Tapos pag hinabol ka, sorry, career yung focus ko. Ay! Sorry, career yung focus ko ngayon. Huyo ka sa akin. Ayan. Nako, I hope nakikinig ka, Yasi, dahil talaga deserve mo. Number one, take care of number one muna sa mga panahon ito. And sinulatan mo kami, kaya I think yun naman ang ginagawa mo. Maraming salamat sa'yo. Eto naman po, mamaya, bago mapanood ang biggest love scam ng taon, makakasama muna natin ang pinaka-inaabangang love team ngayon. Kao Maya, Kaori Owinuma, and Jeremiah Lisbo. Live yan mamaya. At sa loading sikat naman po bago ang biyaheng Sine Sinda, makikikulitan naman at kwentuhan muna sa atin ang mga lead stars ng horror film na Pasahero. Bea Binene at Luis de los Reyes live na live.
At sa What's Up, Doc, ano nga ba ang benepisyo sa atin ng pagtulog katabi ng cute na mga stuffed toys tulad niyan? Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Kapag tayo po ay problemado, naghahanap tayo ng makakausap. Pero minsan, sapat na ang comfort na nakukuha natin mula sa ating mga stuffed toys. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa adults din. Yan ang tatalakayin natin sa What's Up, Doc. Marami sa atin ang nangolekta ng stuffed toys noong mga bata pa tayo. Cute na cute kasi sila at nagsisilbing emotional support lalo na para sa mga bata. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, hindi lang ito para sa mga chikiting. Hindi lang po talaga pambata yung pangongolekta or pagyakap sa mga stuffed animals or stuffed objects. It is also a normal behavior po para sa ating mga adults. In psychology po, we call them as transitional objects. So, ano bang ibig sabihin pag sinabi nating transitional objects? Ito po yung mga bagay na nakakapagbigay ng sense of comfort or sense of security, nababawasan yung separation anxiety na sinasabi natin. When it comes to adults naman po, yung stuffed animals or stuffed objects can be a representation po ng emotional attachments nating mga adults. Ang madalas na pagyakap sa stuffed toys ay konektado sa mataas na level ng serotonin, dopamine at oxytocin o love hormones. Nakakatulong ito para mas maging kalmado at magkaroon ng mas mahimbing na tulog sa gabi. Na-associate ng brain and ng body natin na it's time for us to rest and at the same time feel comfortable pag matutulog tayo rather than ma-associate yung bedtime as something na mag-iisip na naman ako, ang dami ko na namang iisipin. Basta't bantayan lang ang mga bata dahil kung masobrahan ang pagiging attached sa mga ito, posibleng magkaroon ng negatibong epekto. Kasi kung if it's something na sobrang excess, nagbibigay sa kanya ng excessive anxiety or overwhelming negative emotion, siguro better to reassess yung relationship towards that stuffed animal. We have to find a balance na hindi natin mapapabayaan yung relationship natin sa iba, relationship natin sa sarili natin at sa mundo. Ang mga stuffed toys ay hindi lang dekorasyon o pang-koleksyon. Nagbibigay din ito ng mayayakap at makakapitan sa mga taong may problema o pinagdadaanan. Ayan, ang dami na namin natutunan na naman po sa What's Up, Doc. Kaya maraming salamat ulit, Ma'am Sandra Rose Cabredo. Maraming salamat. At mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang guessing bonding time natin. May mga question mark tayo dito, di ba? Ibig sabihin, may mystery item na tayo dito sa loob ng mahiwagang kahon. So, ano kaya ang laman ng kahon natin? Ang clue, essential to para sa mga damit. Steamer. Steamer? Damit. Damit. Pang ano? Sa damit. Butones. Ewan ko. Ano ba? Butones. Steamer. Laking butones, Mami. Sinulit. Maraming Sewing kit. Sewing kit. Mali po. Ito po, mystery item reveal na mga kapatid. Oras na para alamin ang mahiwagang, ang laman ng mahiwagang kahon dito sa unboxing. Ang damit natin nagiging luma tingnan pag may namuong himolmol. Sayang naman kung hindi na mapapakinabangan. Ops, mga kapatid, don't worry. I have the perfect gadget na pwede magamit para maging good as new ang damit nyo. Ito ang Electric Lint Remover. Simple ang design, magaan at madali lang gamitin.
I-push nyo lang ang button at piliin ang klase ng power adjustment na gagamitin. Pwedeng soft o hard. Mga kapatid, dahil sa 6-tooth cutter head niya, madaling kunin yung himulmol. At dahil sa makapal na honeycomb grill design dito, naiwasan madamage ang damit. Kailangan nyo lang i-charge ang lint remover for 2 hours at pwede na magamit up to 90 minutes. At hawak ka ng electric lint remover, mga kapatid. Okay, so actually, napaka-aesthetic. Maliit lang. Actually, maliit lang. Gaan din. Here. Parang nga siyang Hold it. hair dryer. Parang yung mga nausong fan Parang ngayon. fan. Okay. Alam kanina fan. Sige, so try natin Ayan, try natin. Meron tayong hoodie dito na medyo may himulmol na, di ba? Okay. So, sige, try natin. Sige, try natin. So medyo magaspang siya. Pero bagay sa'yo to. Hinihigop niya, tapos may mga blades kasi. Oo, may blades sa loob. So, Perfect Wow, sa ito, satisfying. Justin. Kasi So, lagi yun. kang may balahibo ng pusa Okay. sa mga damit. Okay, so yun lang ha. Bakit? Hindi siya masyadong magaling sa paghihigop ng balahibo ng pusa. Ah, Okay. Pero ay, ito fur, mismo, yung mga Himulmol. Himulmol, mismo, kaya niya. Kayang-kaya niya. So again, kapag medyo magaspang na yung mga damit nyo, gamitin mo to, magiging May jogging pants pa man din ako na parang yung gamit na gamit na kaya puro himulmol. Parang jogging pants mo pa nung high school, parang gano'n. diba? Tsaka tama yung naririnig namin eh. So parang pagka humihigop, parang ayan, naririnig mo na meron diba, siyang may mga blades sinisip-sip. dito. Tapos, napupunta dito. Ayun, dito. kitang-kita, Lagay ebidensya. natin dito sa table, ha? Dito. Yan. Tinan mo. Uy! Diba? Pero hindi naman niya masisira yung damit, Safe naman yung blade. Hindi Safe naman. In fact, dahil kay Barbie, diba, nagkakaroon din ako ng himulmol. Okay, kasi Dahil sa kinakalma bukod niya. Oo. So, ginagamit ko to para maging smooth siya ulit. Okay din. Ayun. Lakas makabrand. Yung mga nakalimot, si Barbie po ay ang pusa. Pusa ko. Hindi ang girlfriend. Oo, baka kasi isipin, sino kumakalmot kay Justin? Pagkakasabi pa niya, may kuko. Sa kanya kumakalmot sa akin dito, Makita mo nga na wala kang kalmot. Unfortunately, pusa, hindi girlfriend. Opo. Okay, so price reveal na tayo mga kapatid. Ang electric lint remover na ito ay 299 pesos lang. Mura. Yes. Dahil dyan, ang hatol ko ay out of 5 stars. 4 stars muna, kapatid. Bakit kinulang ng isa? Dahil, alam mo, perfect 5 stars sana to kapag hinihigop nga niya yung balahibo ng pusa, diba? Kasi yun talaga yung pinakakailangan ko everyday. Alam mo na, may lumilipad na, diba? Fur ni Barbie dito sa set always, diba? Oo. Pero, definitely quality product siya, especially pag gusto mo maging smooth na ang inyong mga damit. Okay? So maraming salamat mga kapatid sa ating guessing bonding time. Abangan ulit bukas ang iba pang mystery item ko dito sa unboxing. At konting paalala muna tayo. Hindi lang to basta product Merong message behind it. And isa si MX3 na ginawa ni God na way para mas mapalapit tayo sa Kanya. Hi, this is Faith Garcia, triathlete and beauty queen, and this is my MX3 story. Faith, it's so good to see you again. Let's begin the conversation. Can you share with us how MX3 impacted your life? Ako kasi ate, parang pag may mga endorsements ako, gusto ko talaga yung full trust ko doon sa brand. So MX3 talaga, since 2017 until now, naniniwala ako dito sa product na to. At balita ko, favorite mo ang mangosteen. Any fruit ate, favorite ko. Pero isa yung mangosteen talaga sa pinaka gusto kong kainin palagi. Important sa akin talaga na alagaan ko yung sarili ko kasi hindi mo na maiiwasan mapagod kasi busy talaga ang schedules. So natutulungan talaga ako ng MX3 na mabawasan yung stress physically and dahil sa antioxidants na meron siya, malaking tulong siya sa akin. So kaya ko na-achieve yung mga na-achieve ko like sa sports in general dahil sa MX3. Iba yung feeling ko pag nakakapag-take ako ng MX3 at hindi. Dahil sa MX3, alaga ka!
At sa ating palarong pampasaya, kapit lang ng hindi maging kulelat at maiwan. Pabilisan with a twist naman po tayo. Abangan mamaya. At sa loading sikat, kilig overload ang hatid ng pinakabagong love team na Kao Maya. Abangan sina Kaori Oinuma at Jeremiah Lisbo maya-maya lang. At sa atin naman pong pagbabalik bago ang kanilang biyaheng sine-sindak. Aarangkada muna sila dito sa studio. Lead stars ng horror film na Pasahero, Bea Venena and Luis de los Reyes, live na live. Ang gaganda! Wag na wag po kayong alas. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Eto na, aarangkada na po sa Sine-Sendak ang isa sa mga official horror film entries nito, ang Pasahero. Pero bago yan, live na live, kasama natin ngayon naggagandahan. Lead stars po nito, sina Bea Venena and Luis de los Reyes. Good morning! Good morning! Energy natin. Wow, energy! Ganyan ba talaga energy mo pag umaga? Hindi. Gising na ako ng 4:30. Nag-beat na? Kasi working chef. Head pastry chef talaga. Grabe! GM ko po, kaya po ako absent today. Andito po ako. Saan ba yan? Sabihin naman natin, pwede Sa ba? Viva Food. Wow, sa that's commissary amazing. namin, sa QC. Ang galing! Parang kayo ay kabaliktaran ng horror movie sa totoo lang. Ganyan kayo kagagaling na artista na sa totoong buhay, you are anything but horrific. Ayun! Oo, talagang napakaganda ng ano. Pero kayong dalawa, tinatanong ko, parang para kayong best friends, para kayong matagal nang magkakilala. Ang dami, you have so many things in common dahil komportable ka rin sa kitchen, di ba, Bea? Yes po. Actually, parang nagkataon na, sabi ko, nagpa-pastry ka din, diba? Nagpa-bake na rin siya. Pero ever since, when we were still on the other network, magkatrabaho na po talaga kami. Parang more than 10 years na, no? Yes. Parang nung binilang ko kanina, 13. Yes. So, sakto ngayon, since when we left, we were both under Viva now. And then dito sa Pasahero, first time seeing each other. And working with each other. Working with each other under Viva. May nagbago ba from the duo before na magkasama kayo to now? Maybe the conversations, no? Oo, parang mas naging mature. And also, kapag nagkikritik kami ng, for example, ng food, ganyan, we share insights, saan masarap, or ganyan. At saka ngayon meron ng kasi nung panahon natin. Pero alam mo yun, nagpa-side glance ako, parang bastusan talaga. Talagang hindi mo alam kung okay bang ginagalang kapag nakakatanda. Parang papunta na sila doon, pakalat na mami Pag ganun na, sabi nila, kinikritik namin yung food. Sabi ko, buti pa sila food ang kritik. Ako kasi tao. Pero minsan Nung text kami ng gabi, B. Alam mo ba yung ganito? Gaganan. So, okay, let's talk about Pasahero. Okay. What is this about? Kasi we can see, no? Sino pang mga kasama niyo dito? Is this, Andre, no? The son of Miss Kuya Aiko. Jom and Ate Aiko. Yes. Correct. Yeah, Mama, and Jeffrey also. Ay, is that Jeff? No, Ate Katia. Katia Santos, Yes. Rafa Sigon Reyna, Ayan na, pinapakita na. Mark Anthony Fernandez, si Danny Z, si Yumi Garcia, Kian Kian Johnson. That's amazing. Ang dami nyo. So si Kuya Mark also is into acting na now. A lot of it, no? Ano yung kwento ng Pasahero? Saan to sinut? Sa PNR mismo. Literal Pasahero kami. Actually, habang sinushoot itong movie po na to, we were literally on the last trip of the PNR when it was still operating. Kasi diba it stopped na. So literally a day before they stopped. I think hours We before. were there. Hours before they stopped. We were Hinabol still nyo. shooting there. Uy, historical yun kasi Oo. at si Derek yung Roman last pala Pasahero. to. Yes. Okay, tapos bakit siya nakakatakot? Ano yung premise? Tawa na lang. Boiling
anything. Siguro kasi sobrang intertwined ng life naming 7 passengers. Pero hindi kayo magkakakilala doon? Hindi kami magkakilala at all. Tapos, meron lang isang nangyari during that trip na as in, series of unfortunate events. Ang ganda-ganda nila. Ganyan ang mukha niya, 13 years ago nagtatrabaho kami. Pretty. Okay, tapos, kasi alam mo, napansin ko lang, yung mga guests natin from Sinesendak, hindi pwedeng sabihin yung mga nangyayari sa movie. Kasi no? ang yung suspense siguro. Actually, kapag nga tinanong kami, ano role mo? Pasahero po. Pasahero. Pasahero. Ayun. Parang tama yung sinasabi sa trailer niya, one hell of a ride. And I think dito po maganda sa movie is that hindi lang siya yung typical horror, mumu-ish horror. It's also... Gusto ko yung mumu-ish horror. It will also make you reflect and think of your actions kasi. Parang minsan yung takot, hindi lang siya sa mga mumu, pero takot siya within your mind also and your actions. Parang inner battles mo. Yes, and because of your actions also. Ito yung type na nakakatakot na pwedeng mangyari kasi lahat naman tayo sumasakay ng tren. Diba? Nasa isa kang nandiyan ka sa tren na walang escape. Paano mo malalaman kung lahat ng kasama mo mababait, diba? Gusto kong matanong, baka may experience sila doon. Okay. Sa train, nung nagsushoot kayo. Wala naman? Wala na. Pero may feeling ba na parang medyo eerie? Oo, yun. Hindi kasi ako nakakita or hindi ako masyado. Pero alam mo yun, kapag may isang lugar na mabigat, wala, magpipray ka na lang. Or alam mo yun, i-acknowledge mo. Kasi syempre, hindi lang naman tayo yung taong tumapak dito sa mundong ito. So, acknowledge mo na meron nandyan. Huwag mo silang bastusin. Huwag, alam mo yun, wala kang gagawin para ma-agitate sila. That's right. Behave lang kayo doon sa train. Oo. Sabi ko, trabaho lang po kami, alis din kami. Tsaka, kunyari ako po, nasanay ako yung nagtatabi-tabi po. So kahit sa tren, di ba usually ang tabi-tabi po sa ay mga gubat-gubat. puno. Ako kapag kahit madilim, tabi-tabi, excuse me po, tabi-tabi po. Ganun ako talaga. Kasi hindi mo rin alam, baka meron kang natatapakan na hindi mo nakikita. Oo, literal na natapakan. Okay, kanina nabanggit niyo parehas kayong may background sa pagiging chef, di ba? Kung ika nga, ano yung masasabi niyo, tingin niyo yung mas na-enjoy niyo sa panahon na to ng buhay niyo? Yung pag-aarte ba o yung pagiging pastry chef or Yan na napaisip. Parang napapili ako rin. Sa panahon lang ng buhay niyo ngayon at this phase, kasi paiba-iba rin tayo minsan kung ano yung peak of interest natin, diba? It really depends on the phase. I think especially during the pandemic, napaisip ako kung ano talaga yung gagawin ko. Kasi I think tayong lahat parang napaisip, and ito ba talaga yung career na gusto natin, yung longevity, parang iniisip mo. And also, sabi ko nga kanina, parang medyo hindi na rin ako bumabata. I want to have my own family. And yung stability siguro ng pagiging pastry chef, andun ako ngayon na parang I want to explore more. I want to experience things na hindi ko naman na-experience kapag artista ka, syempre, nakatali ka din sa time. So, yun. And also, handling people. Yun talaga yung parang natutuwa ako sa sarili ko na ganito ako mag-react towards other people, towards my staff. Self-discovery. Yes. And also, may natutunan ka rin from them. And also, anong specialty mo? Ayan na. Ito ng kwento, mami. Walang dala. Walang dalaman lang. Walang dala yung baby ko. Ate Dimps. Anong favorite mo? Ano yung ang iyong pinagmamalaki? Pastry. Masarap ako mag-macaron. Mahirap to eat. Not too sweet. Hard to do. Alam ni Bea, it's very Also bread. Bread. So, ikaw, ano naman ang sa'yo? Ako, specialty ko po, talagang inaano ko, meron akong yung cake na 10-can cake. It's a 5-layer chocolate cake. Lahat chocolate. Ay, alam ko yan. Habit 5 layers. Yes, yung sinisira, yung So, nasaan? Nasaan? Actually, ako hindi ko pa natikman eh. Ayan na. Sa bakery. Kaya po wala kaming dala para may next time. Ayan. Ayun. Pero bago ang lahat, syempre, I just want a quick shout out to the very, very good Kusi Ho who did a great makeup job on you. Yes. Kaibigans po namin yan. Pero, eto na, i-promote na natin dahil baka isipin nila yung makeup artist mo. Ano ba ang pasahero at kailan namin ito mapapanood?
Ay, Yung magbigay talaga. This coming October 30 na po yan, part kami ng Sinisindak 5, Year 5. And Yes, sana po panoorin ninyo. It will be showing exclusively in all SM Cinemas nationwide. Kami po ang isa sa dalawang first ever Filipino entry ng Sinisindak. Kaya sana po panoorin ninyo. Syempre, brought to you by Viva Films, Pelikula Indio, Pendant, Black Entertainment, J-Flix, at directed by the cult director, Direk Roman Perez Jr. Ayan. Sana po spend nyo yung Halloween nyo with us. And also, yung yes, ticket prices din pala, sobrang importante nito kasi 150 pesos sa loob ng isang linggo. Every movie costs 150 pesos. And 300 pesos kapag gusto niyo ng one whole day na marathon ng unlimited. Let's watch all you can. This is sabay also of nanay. Yes. Ganda. Okay. Maraming salamat, Luis. Balik kayo at magdala kayo ng pasaya. Yes. Gawa tayo ng segment. Bakit hindi? Okay. At sa aming pagbabalik, mga kapatid, ang dalawang pugita magpapabilisan at magpapagalingan. Ibang pugita po ito, ha? Laruin lang namin. Ang mananalo, abangan. Sa ating pagbabalik, makakasama natin live na live din ang pinakabagong love team ng taon, ang mga bidang bituin ng Halfmates, Kaumaya, Kaori Inuma at Jeremiah Lisbo live! Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Ayan, malapit na nating mapanood ang biggest love scam ng taon. May mabubudol pala dito. Pero bago yan, may maagang bisita muna tayo sa studio. Ang mga bituin ng bagong rom-com series na Halfmates, Kaumaya, Kaori Inuma, and Jeremiah Lisbo. Good morning! Good morning! Ang gaganda at gwapo. Welcome to the show, guys. Ang tangkad nila parehas, ha? Cute! You know, exciting times, Mama, because ang Halfmates is actually by RCD Narratives. Yes, na Roda, sina Ate Ara. Tell us more about Halfmates. So, Halfmates, isa akong OFW dito and then nakabili ako ng bahay sa Pilipinas. And then, nung pagbalik ko ng Pilipinas, nandun ako sa bahay, apparently, mayroon isa ring owner, may isa ring buyer ng bahay. Which is yung character ko, si James Florendo. Isa siyang accountant, introvert, planner, at misteryoso. Misteryoso. Very K-drama yung vibes, ano? Even the poster, Right. diba? Iba ba yung pressure? Minasanay tayo sa mga series na pinapalabas sa TV. Pero now, iba rin kasi yung labanan sa digital. Diba? So may pressure ba for you guys to be carrying a show sa isang digital platform? Well, meron naman po, pero during the making din kasi sobrang na-enjoy namin. So, hopefully din, magustuhan din ng viewers. Yeah. Wait, I want to ask, ilang episodes to, itong series niyo? 13 episodes. 13 episodes. Okay, cute yun. Alam mo yung mga bagay na parang nararamdaman mo lang right away, hindi mo alam kung bakit, pero bagay sila. Mamaya pagka ganun mo, parang pag ganun na yung Jeremiah, hindi niya alam kung paano siya pag ganun kasi nga half-mates, laging hati. Yun ba yung nandoon? Parang hinahati yung bahay? Bahay. Hati lang ba ng bahay? Hindi kasama puso? Abangan! Okay, ako nagtatanong ako kasi I'm sure your fans want to know, kamusta yung mga naging experience nyo off-cam and on-cam? As of course, Kaumaya, share nyo naman sa kanila. Kilala na rin kasi kami ng supporters namin na laging nagbabardagulan, ganyan. So, ganun pa rin naman kami after 1 year kasi parang 1 year ago yung last na project na pinagsamahan namin.
happy naman kami na parang wala namang nagbago. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Alam mo talaga nagbago, Jeremiah? Alam! Naman kasi noon ko. Kayo naman, ito si Kaon. Sa show, kung walang nagbago, Jess. Yes. Saro. Ayun, wala naman po nagbago. Mas gumaan yung samahan namin, yung chemistry namin together. Especially, naka-work namin na napakahusay na director, si Direk Raz de la Torre. Maraming salamat, Direk. So sa Half-Mate, para palang literal kayo mag-housemate. Ganyan. Yes. O, tanungin ko si Jeremiah, anong klaseng housemate si Kauri? Ikaw din, Kauri, anong klaseng housemate naman si Ano siya? Jeremiah? Responsible. Masipag. Ayan. Ikaw. Siya wala siyang masabing maganda. Parang nahirapan siya. Kasi responsible siya. Responsible. Kailangan mong bawian. Siya yung tao na parang ayaw na istorbo. Ganon. May kilala akong ganun. I feel you. Uy, Mama, ang ganda kasi marami din mga anak-anakan kong kasama dito. Karina Bautista's also joined by them. Sino pa? Marcus Patterson. Oh, okay, Marcus. Si Miss Peewee. Yes. Yes, si Miss Tita Marnie and Ate Pamu. Okay. Ito naman si Jeremiah, pwede naman mag-microphone. Gusto pa bubulo. Talagang Ayaw niyang nai-store. Sabi ko, ano bang ganito? Imbis na hawakan niyo, Mike, sabi niya. Kaya pala. Nakaka-excuse lang din kasi yung para lumaki. Nandun na tayo. Okay, Jeremiah Pamilya Sagrado, you are part sina Papa Pidge yan, eh, no? Yes po. Piolo. Yes po. Kyle. Correct. How is it like working with the best? Sobrang blessed and grateful dahil nabigyan po ako ng opportunity at tiwala ng Dreamscape na makatrabaho yung mga ganitong klaseng actors. Sobrang talentado po. Ang dami ko po natutunan sa kanila. Galing. Ganda. Kinikilatis ko pero si Kauri na lang tatanungin ko. Yes, Kasi di ba si Jeremiah, sabi mo yung role mo parang seryoso, introvert, misteryoso. Kamusta naman yon kumpara sa totohanang Jeremiah? Ang totohanan ng Jeremiah, makulit, palaasar. Ganun. Pala! Ayun, So, opposite pala! Yan, yun yung mga nakakaasar. Parang hindi gagawa ng tama. Naman, hindi ko naman sinabing gagawa. Yes. Hindi, tama naman ako. Ano po? So interesting then portraying somebody na medyo iba sa katotohanan. Yes po, yes po. Ano yung process mo? Process, sobrang nakatulong po sa akin yung pagbasa ng script, lalo na kapag nakikipag-usap ako sa katrabaho ko with Kauri, tsaka laking tulong din po ng director namin, si Direk Raz. Mama, kasi si Direk Raz was also a director of Maalaala Mo Kaya for a very long time. Really great. In fact, I think one of the MMKs na nagawa namin award-winning. So talagang, I'm very, very excited for you guys. And joking aside, alam ko na nagkakakiligan na tayo dito at nagkakabiruan. Pero I'm so proud of the body of work that you are both building. You're both from Rise. Tama ba ako? Yes po. And I'm so excited, Dreamscape also, and now RCD Narratives is a beautiful, beautiful path. So, eto, imbitahan na natin sila. Yes po, 2 Hearts, 1 Home. Handa na ba kayong mag-share bilang housemates? Halfmates! Sorry. Mga kapatid, andito na ang bagong digital serye na abangan mo. So, Halfmates, streaming na simula ngayong Friday, October 18 sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Wow, sabay mo eh. Maraming salamat, Omaya. Kaumaya! Parang maging instant kaumaya ako. Oo, pwede. Instant kaumaya. Oo, huwag kayong mag-alala, hindi pa sila aalis, ha? More of Kaumaya dahil oras na para sa dagdag saya at kulitan dito sa Palaro Pampasaya! Ibang klaseng bilis at diskarte na naman ang ganap para sa mechanics ng Octopus Race. Eto, panoorin niyo po. Palarong Pampasaya. Octopus Race. Ang mechanics, may 4 na miyembro ang bawat grupo. Sa larong ito, kailangan lang ay magkakatalikod sila habang nagkakapit-bisig at nakabend ang mga tuhod. Dahan-dahan silang maglalakad sa gitna sa ganitong posisyon at iikutan ang mga baso.
Iwasang matapig o matumba ang mga baso para hindi bumalik sa starting point. Gagawin nila ito hanggang sa sila'y makabalik sa unang pwesto. Ang team na pinakamabilis ang siyang panalo. Kakaiba to! Talagang literally kapit-bisig sila. Teamwork will make the dream work. Jess, Justin, Bea, and Luis versus Dimples, Maui, Kauri, at Jeremiah. Ikot-ikot lang, snake lang. Yung una makabalik sa finish line ang mananalo. In 3, 2, 1, let's go! Aba! Una, Team Dimples! Una, tignan natin kung makahabol. Nakahabol! Mas mabilis umikot! Mas mabilis umikot! Wow! Oh my God! May casualty! Sineryoso! Okay lang ba? Okay kayo? Alam mo, okay kayo? Nandiyan lang ako na sapatos. Okay kayo? Grabe! Parang Napanood niyo yun. Nauuna yung Team Dimples. Tapos umikot, umarangkada ang Team Jess. Nanalo by 1/4 second. Congratulations, Team Jess. Okay, kayo Grabe. Alam niyo, outside lang, ha? Ang galing. Galing. Nadali nila sa Go. turn. Nauna kayo eh. Ewan ko, ba't ang busy na umikot? Competitive lang. Competitive. Competitive. Taas pa ng heels niya. Oo nga eh. Yan. Let's see, let's see. Salamat sa lahat ng bumoto. Kay Team Jess, o, di ba? Dami Ang bumoto kay nanalo. Jess. Okay. Tasma Cuevas Humanos. Congratulations. Ano? Pero kay Bea, ang taas kasi ng takong niya. Ano yung Paano kinaya yun? Kinarga niyo si Bea, no? Kinarga niyo si Bea. Yung takong eh. Teka, ano ba yung trick? Paano niyo nagawa? Paano niyo nagawa? Paano namin nagawa? Kasi nakita ko nauna na sila. Competitive ako. Hindi! Tara! Basta mamaya ako mananalo. Hindi. Oh, wait. Sandali, mag-promote muna tayo ulit. Luis and Bea, let's invite everybody to please do watch your movie Pasahero. Yes, again, October 30 na po ang Pasahero. Napapanood nyo na po exclusively in SM Cinemas nationwide. Ayan, Pasahero po, meron din kaming premiere night on October 28 sa SM North EDSA. So magkita-kita din po tayo dyan. Thank you, Pasahero. Athletes naman. Yes po, again, Halfmates, October 18 na po yan, 5:30 p.m. Napapanood po yan sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel Tuesday and Friday, 5:30 p.m. May consequence tayo. Bea and Luis, tingnan mo, pag ginagalang ka talaga. Ayaw hindi nilang nila- gawin. Baby, gawin mo ang gusto mo. Gawin mo. Ayan. Next. Cute! Smiley naman. Smiley. Huwag tayo mahiya dito, huwag tayo mahiya. Lalo na dyan. Dali yan. Okay lang dyan. Pwede yan. Lakihan mo. Ito, buo ka. Alright, thank you and congratulations Team Jess. Mama Chicks, thank you so much. And that is it para sa ating Miyerkulit Morning. 70 days na lang po mga kapatid. Pasko na, spread happiness lang mga kapatid. Isang makabalong umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Susunod na po ang Frontline sa umaga. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ng inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!